gentlemen, are you ready? Hello mga bista, good morning. So ito, nandito na naman po tayo sa probinsya ng Al-Hasa, dito po sa bansa ng Saudi Arabia. Iyan, napakainit. So yun guys, base sa nababasa yung title, mayroon na naman tayong update about na naman dito kay Suzuki Ertiga, no? Gastos na si boss nito. So yun, ang tinatakbo na po ng ating sasakyan ay nasa 169,094 na po. Sa loob lamang po yan ng 2 taon at 2 buwan. So yun, napakalaki na ng tinatakbo ng ating sasakyan, no? Kayo ba? Yung sasakyan nyo, ilang taon na at ilang kilometro na rin yung tinatakbo nito? Comment nyo nga dyan sa baba. So ito guys, lumabas tayo saglit para bumili ng ating kailangan dahil kararating lang natin kagabi dito sa probinsya ng Al-Hasa. Ayun, naabutin tayo uli ng 2 araw dito. Napaka-boring dito guys, pero ang pagkakaiba lang, mas relax yung trabaho rito kasi halos di sila lumalabas ng bahay yung mga amo. Yung nga lang, boring, no? Halos wala kang ibang makita. Andun ka lang sa bahay, andun ka lang sa kwarto mo. So yun, balik tayo sa kwentuhan guys. Sinabi ko kanina na gastos na si boss nito, no? Dahil itong sasakyan natin ay kailangan na uli i-change oil. Nasa 11,000 na, 11,262 na yan. Kasi 10,000 kilometers yung pinapa-change oil namin lagi. Lumagpas na siya sa 10,000, kaya eto, nag-reset na yung ano niya, trip niya. Diyan pa naman kami bumabase lagi kung ilan na yung tinatakbo ng sasakyan at kung pwede nang i-change oil sa trip A tsaka trip B. Every 9,000 kilometers, sinasabi ko na yan kay sir na kailangan nang i-change oil yung sasakyan para naman on time yung ating sasakyan na mapa-change oil. Dati kasi nung Ford pa yung gamit ko, tagpa 5,000 kilometer lang yung mga palit namin. Ang nangyari, inabot ako ng 5,000 kilometer. Nagalit si sir. Sabi niya sa akin, dapat 4,000 pa lang sinasabi mo na sa akin para hindi tayo nagigipit sa oras. So ngayon, eto na, Suzuki Ertiga na, no? 10,000 kilometers lagi yung pinapalit namin. Kaya every 9,000 sinasabi ko na sa kanya. Pero ang nangyayari ngayon, kahit 10,000 kilometers na, no, hindi pa rin niya pinapapalitan. Umaabot pa ng 11,000 hanggang 12,000 kilometers. No, dati naman hindi naman ganoon eh. Pag sinabi kong palit agad. Ngayon, ewan pa. So yun, ewan ko kung bakit gano'n, no? Lagi na lang lagpas yung pagpapa-change oil namin ngayon. At ito, nangyari kanina, sinukat ko yung level ng ng langis. Hindi ko naman sinusukat to kasi alam ko tong sasakyan na to, no? Hindi siya kumakain ng langis. At ayun, nung sinukat ko kanina, I was shocked. Napa-English na eh. No, siyempre na bigla ako nagulat, nabigla ako. Kasi yung gauge niya nasa kalahati na lang. Yung pagitan ng butas, unang butas tsaka sa pangalawang butas, nasa gitna na lang yung oil level natin. Kaya yun, sinabi agad natin kay sir na ganito, ganyan. Kaya nag-message siya sa akin na bumili muna ako ng 1 litro ng langis at papa-change oil na lang daw namin pag balik sa may Alcobar. So yun, nakabili na tayo dito sa may tindahan. About naman dun sa nangyari nung umilaw yung gear sensor, yung binlag natin nung nakaraan, di ba sabi ni boss ipapa-check niya. Tapos ayun, nanatili kami ng 2 araw dito sa Al-Hasa. Habang ginagamit tong sasakyan, nawala yung ilaw nung warning sa gear. Tapos tinanong ni sir nung pag-uwi namin sa Cobar kung meron pa ba yung ilaw. Di syempre sabi ko wala na. Sabi ni sir, iyaan ko na lang daw. Kasi minsan daw nagloloko lang yung mga sensor. So ako naman syempre gusto ko ipa-check up. Kaso ayaw ni sir, wala lang daw yun. At ayun nga,
Dahil nga raw sa init ng araw, kaya minsan naglolo ko yung sensor na yon. So, syempre, sinong masusunod? O, ayaw ipacheck? Huwag ipacheck. Ganun lang yon. O, sige, takbo lang ng takbo. Bahala na. Masira ka man, at least nasabi ko, di ba? Nasabi ko yung mga kailangan ipacheck sa kanya. Pero syempre, gusto mo kasi yung ginagamit mo, yung wala kang magiging aberya sa daan. Ayaw mo nung ano ba? Ayaw mo nung tipong magkakaroon ka ng problema. Gusto mo yung drive lang, walang ayos-ayos, no? Walang hinto-hinto. Bakit ganito? Bakit ganyan, di ba? Eh wala eh. Hindi siya nami-maintain ng maayos itong Suzuki Ertiga. Pero grabe. 2 years and 2 months. Ganyan ang tinakbo. 169,000, no? Walang ibang PMS, guys. Change oil lang. Ganyang katibay, no? Araw-araw yun, takbo ng takbo. So yun, meron pang ibang pagkakagastusan si Sir bukod sa change oil, no? Ito ipapakita natin pag uwi natin sa bahay. Meron pa tayong ibang ni-request kay Sir na kailangan palitan dito sa gamit nating Suzuki Ertiga. So ito guys, no, papakita natin sa inyo kung alin pa yung mga ibang papalitan ni Sir dito sa ating sasakyan, no? Kasi meron na siyang mga minor lang naman na problema. Ito, switch natin yung ilaw. Ito yung papalitan natin sa kanya, no? Ito may ilaw, no? Kita nyo ba? Dapat ata mamayang gabi. Ito naman, pundido. Wala na siyang ilaw. Pero ito meron pa, oh. Kaya one eye na lang yung sasakyan natin ngayon. Eto pa, bilis masira ng wiper dito. Nakadalawang palit na kami dyan. Pero ito, wala na. Wala nang rubber. Pasensya na kayo, napakainit kasi rito sa bansa ng Saudi Arabia. Kaya halos di natin maipakita sa inyo. Pero ito, mga wiper niya wala nang rubber, no? Pag nag wiper tayo ay wala na siyang nalilinis. Yan, wala na rin. Isa pang pagkagastosan ni Sir ito. Ayan. Kita nyo? Mga gulong. Sa mga nakanood nung una kong palit, no? May brand yung stock tire ng Suzuki Ertiga. Ewan ko kung Goodyear, Pirelli o Michelin ata yun. Tapos ang nangyari, pinalitan ni Sir ng Road X na gulong. Yung stock tire na gulong, yung pinakaunang gulong niya, inabot ng 100,000 kilometers. Tapos ayun, pinalitan niya ng China na mas mura, Road X, no? At ngayon, ang tinatakbo pa lang ng ating sasakyan ay 69,000. Pero yung gulong, palitin na. Yun yung pagkakaiba ng orig na gulong sa lokal. Nandito na tayo, lahat-lahat i-all in na natin, no? Hindi na natin puputol-putulin yung video na to. Na iko-content pa natin yung gulong lang. Iko-content pa natin yung ano lang, no? Ilalahat ko na. All in one na. So, ito pa ang isa sa papalitan ni Sir. Filter. Papadumi, oh. Itong filter na to, guys, unang palit pa lang ng ating sasakyan. 169,000 na yung tinakbo ng ating sasakyan. Isang beses pa lang tayo nakakapagpalit ng air filter. Ayan, oh, tingnan nyo. Oh, wasak-wasak na. Pero hindi ko nakasalanan to kung bakit isang beses lang tayo nakakapagpalit ng filter. Hindi ako nagkulang sa pagsasabi na kailangan magpalit. Meron pa. I-all in na natin. No, meron pa tayong isa pa na papalitan. Gagastos na si Sir nito. Syempre, yung maintenance ng sasakyan hindi naman lagi, kaya naiipon yung kailangan bilhin sa kanya. Baklasin natin to. Ito pa ang kailangan palitan sa ating sasakyan. Boom! Ito nyo, dumi. Ay, gabi. Dito nyo makikita talaga na hindi talaga nabubuksan tong sasakyan na to. Ayan, oh, grabing dumi. So, aircon filter kailangan na rin palitan. Sinabi ko na rin yan, matagal na rin.
Sabi ko nga, hindi tayo nagkukulang sa mga pasabi kung alin ba yung mga kailangan palitan sa ating sasakyan. Itong aircon filter na to, mula nung binili tong sasakyan na to, stock pa rin yan. Yan pa rin yun. Hindi pa rin napapalitan. Hanggang ngayon, 169,000 na yung tinatakbo. So yun guys, yun po yung lahat ng issue ng ating gamit na Suzuki Ertiga ngayon. Hindi ko alam kung bakit hindi napapa-maintenance ng maayos to. Pero naisip ko dahil siguro gustong makatipid ni Amo, no? Dahil mura naman yung sasakyan dito sa bansa ng Saudi Arabia. Pag ipapa-maintenance mo ng monthly yan, o ipapa-PMS mo ng monthly, gagastos ka. So siguro inaantay na lang ni Sir na masira ang ating sasakyan. Tapos pag nasira, tsaka na lang ipapagawa. Ang pagkakaalam ko kasi dito, nung nagpunta tayo sa kasa, nasa 800 to 1,000 real ata yung pagpapa-PMS. Pag nasira, halimbawa yung gear niya, transmission niya ay nasira, ang presyo ng transmission dito ay nasa 4,000 real, no? Kung ipapa-PMS mo monthly yun, no, ng 800 to 1,000 real, no, ipunin mo na lang yon in 2 years. Kaysa magpa-PMS ka, mas malaki yung maiipon mo hanggang sa masira siya. Kaya ganun siguro yung ginagawa ng amo ko. Kasi mura yung mga pyesa rito, mura yung mga sasakyan. Kaya inaantay na lang siguro niya masira. So ayun guys, dito ko na po uli tatapusin ang ating video. Maraming salamat po uli sa panonood. Sana ay huwag niyo po kalimutan mag like, comment, and subscribe. Ingat po kayo lagi. Bye-bye!